So magandang umaga po sa ating lahat. Kung narinig po ninyo ang aking mga turo sa 7 to 8 nights ng ating sambang gabi, ano po. So, tingnan lang po natin, sabi po natin, all in Christmas kasi po, nag-all in po ang Panginoon po sa atin. Binigay niya po yung lahat. Binigay niya ang kanyang buhay. Grabe, kamangha-mangha po ang biyaya at habag ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ho natin, kahit ano pong kalagayan ng ating buhay ngayon, ano man po ang lakbay ng ating mga puso ngayon, diba? We can still go all in for Jesus. Kasi po, hindi po nakabatay sa kung anong meron po tayo, hindi pa sa kung anong kalagayan po natin, naunawaan po natin, andun po yun sa kung anong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po, sabihin mo, masaya ang Pasko dahil sa Panginoon. Para ayaw niyo sabihin, di po ba kayo masaya? Sige, sabihin niyo po, masaya ang Pasko dahil sa Panginoon. Okay. All in Christmas. Okay? Dahil po, ang Panginoon po ay nag-all in po sa atin. Okay, sabi po natin, balikan ko lang po yung verse natin. Sabi ho sa Luke 17 verse 15 po. Sabi ho doon, iba ho, ilan ho yung pinagaling ng Panginoon? Yung pinagaling po ng Panginoon ay 10, pero ilan lang po yung bumalik? Isa. Sabi doon, one of them, when he saw he was healed, came back. Yung isa po, when he realized that he was healed, bumalik po siya at ano pong ginawa niya? He came back, praising God in a loud voice. Grabe, all in. Ano po, nung na-realize po niya na pinagaling siya ng Panginoon, bumalik po siya sa Panginoon, nagpatarapaho siya, sumamba. Sabi dyan, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Grabe po, siguro yung lahat ng lakas niya, lahat ng boses niya, inilabas niya sa pagsamba sa Diyos. Kasi sabi niya, grabe, I am hopeless. Wala na akong patutunguhan dahil sa sakit na to. But because of Jesus Christ, I am healed. Kaya po yung ganti niya, yung tugon niya, bumalik siya sa Panginoon, sumamba, nagpatira pa. He threw himself at Jesus. Grabe, no? Siguro ho, nakatayo ho ang Panginoon, nandun ho siya, talagang grabe ho. Hindi lang po basta lumuhod na ganun, malayo pa lang ho siguro, nagpagulong-gulong na siya para lang ho makalapit sa paanan ng Panginoon at sumamba, sumigaw ng pagpupuri ho sa Diyos. Unawaan po natin, he threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Kaya po sabi ho natin, ito yun mamaya po ay bibigyan ko po kayo ng pangarapin po sa susunod na taon. Ito po ang lalakbayin po natin sa 2026. Okay? Nung makita ko po ang ginawa ho nung isang ketongin na ito, diba yung siyam, after na pagaling po sila, hindi na ho sila bumalik. Pero tong isang ito, nakita niya po yung paglapit. Panginoon, ikaw ang dahilan kung bakit ako gumaling. At dahil po dun sa out of his, yung gratitude ng puso niya, imposible na hindi siya babalik at magpasalamat, sumambaho sa Diyos. Unawaan ho natin, kaya sabi ho natin, natatanging Samaritano, itong Samaritano lamang po ang bumalik para ho magpuri, sumambaho sa Diyos. Diba? Hindi po siya after ho dun sa pagpapagaling eh. Itong nakita ko ho dito, itong pinakita ho sa atin ng Panginoon. After ho siya sa Diyos. Talagang hinanap. Binalikan niya po ang Panginoon. Naunawaan ho natin. Sabi ho natin, ang totoong pasasalamat po. Tingin ho kayo sa akin.
True gratitude, ang totoong pasasalamat po sa Panginoon, sa ginawa po ng Panginoon sa buhay po natin, sa pagliligtas po ng Panginoon sa buhay natin, sa pagbibigay niya po ng kahabagan ho sa atin, it will lead to worship. Sabihin ho natin, worship. Alam niyo, yung pagsamba, hindi lang ho yan yung pagkanta eh. Hindi lang ho yan pagpunta ho sa church. Pakinggan ho nating mabuti. Alam niyo, yung pagsamba, hindi lang ho yung pagkanta. Hindi lamang ho yan pagpunta ho sa church. Ano po, every Sunday nandito ka, hindi po yun eh. Ang totoong pagsamba po ay tugon po. Pakinggan po natin. Ang totoong pagsamba ay tugon po ng ating puso sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa kabutihan na ginawa niya po sa ating buhay. Naunawaan po natin, kaya po ngayong umaga, sabi po natin, ito ang pag-aaralan po natin. Gratitude that leads to hunger for the living. Yun ho yun eh. Nagutom ho, nauhaw po, desperate po yung isang mama sa Diyos, hindi po dun sa hindi po dun sa blessing. Hindi po dun dahil pinagaling mo siya eh. Kundi hinanap na, nakita niya, Panginoon, grabe ka, ikaw ang dahilan. Kaya po, yung isang ketongin na yun, nagpatira pa, sumambaho sa Diyos. Naunawaan mo natin, sabi ko, Panginoon, pakinggan mo natin mabuti. Church, ito po, kung mayroon po tayong iiiyak po sa Diyos, every time ho na kayo ho ay pupunta ho dito sa church, kung meron po kayong iiiyak sa Panginoon, Lord, gusto kitang maranasan. Alam niyo ho, katulad po nung isang pinagaling ho ng Panginoon, bumalik po siya sa Panginoon eh. Bumalik po siya para ho pasamba at mapuri ho ang Panginoon. Ang totoong kailangan po ng church ngayon is not more talent, not better programs, not louder music or brighter lights. Uulitin ko po, ang totoong kailangan po ng church natin ay hindi lang po basta galing, hindi po basta talent, hindi po magagandang programs. Ang totoong kailangan po ng church ay wala po dito. Hindi po palakasan ho ng kantahan. Hindi po pagandahan ho ng churches. The real need of the church is desperation. Ang totoong kailangan po ng church, ang totoong kailangan po natin ay pagiging pasag sa harapan po ng Diyos. Ang totoong kailangan po ng church ay totoong paghahanap sa Diyos. Naunawaan po natin, ang totoong kailangan po ng church ay totoong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sa Panginoon. Wala po kami kung wala kayo. Naunawaan po natin, that is the real need of the church. That is why this coming 2026, Lord, sabi po namin ni Pastor Walter, Lord, yung totoong pangangailangan sa iyo, maranasan po ng church. Yung totoong paghahanap sa iyo, Panginoon, na ikaw ang hinahanap. Ikaw ang nilulong ng aming mga puso. Naunawaan po natin, ilang pasasalamat po natin sa ginawa ho ng Diyos sa ating buhay. Sabi ho natin, the real need of the church is desperation, a deep hunger for the living God. Malalim na kagutuman po sa Panginoon. Sino na ho dito yung nagugutom? Okay? Mga kabataan, ito hong pinapanalangin namin sa inyo, yung totoong makilala nyo ang Panginoon. Kasi wala hong ibang makapagbabago ng puso natin, ng buhay natin, hindi Panginoon lang. Kaya po alam nyo, naalala ko po yung anak ko nung isang araw. Sabi niya sa akin, Mami, may tanong ako. Sabi ko, ano yun anak? Sabi niya, paano yun Mami? Sabi niya ganun. Ito ay tanong ng isa hong napaka-innocenting bata. Sabi ko, bakit anak?
Sabi, di ba tinuturo po natin na yung rapture, mawawala po mawawala tayo. Biruin po ninyo ha, 8 years old. Tinatanong niya po sa akin yan. Sabi ko, yes. Sabi niya, paano pag nasa room ako? Nasa school ako, mawawala ako at kayo ni daddy nasa bahay. Saan tayo magkikita? Sa heaven na lang? Grabe, no? Hindi ho. Kaya sabi ko, grabe yung mga bata ngayon, kung ano talaga po yung ituturo mo, maa-absorb po nila, di na nila makakalimutan. Alam niyo ho, yung naramdaman ko, naiyak ko ako sa loob ko, sabi ko, Panginoon, may natutunan po siya. Kasi ho talagang sabi niya, sa heaven na tayo magkikita kasi mawawala na. Sabi niya, paano yung mga classmate ko? Ano pong mangyayari sa kanila? Sabi ko, hindi ho. Kaya sabi ho natin, yun po yung totoong kailangan po ng church ho natin. Ano po? Ah, sabi nga po, ang ganda ho, sabi niya, skill can build a platform, but desperation builds an altar. Totoo naman, pag magaling ka, di ba? Pwede kang pumugbog kasi magaling ka. Kaya mong magsalita kasi magaling ka. Talented ka eh. Pero hindi po yun ang usapan po dito. Ang usapan po natin ay kalapitan ho sa Diyos. Naunawain ho natin. Kaya po ngayong umaga, if you have your Bible, pakibuksan po sa Awit 42 verse 1. And sabi po diyan, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Grabe. Ano po sa Tagalog, sir? Ano po yan? Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Grabe. Alam niyo ho ba yung mga usa? Kaya ho sila ang bibilis ho nilang tumakbo. Ano po? Yung kanila hong mga paa, talagang hindi ho yan, accurate ho yan pag tumalon ho sila. Kasi yung moment ho na sila ho ay nauuhaw, talagang para ho silang, alam niyo yung life and death na ho ang usapan doon. Kaya pag sila ho ay tumakbo, ibig sabihin, tumakbo ng mabilis, naghahanap na ho sila ng batis. Kasi pag hindi ho sila nakainom ng tubig, pwede silang mamatay. Naunawaan po natin. And that is desperation. Sabihin natin desperation. Lahat gagawin po natin, diba? Para lang po, diba? Sabi niya, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. Gaano ho natin gaano ho tayo nananabik sa presensya ho ng Panginoon. Pakinggan ho nating mabuti. Diba? Sabi ho natin, kaya ho hindi ho kailangan ng galing. Ito ho tayo eh. Parang, ito nakakalungkot. Magagaling naman talaga eh. Magagaling ho ang ating fusion. Magagaling ho yung mga pastors ho natin. Marami hong talented ho sa atin, pero hindi po yung usapan ho natin. Kaya mong kumanta nang hindi nananalangin. Kaya mong magturo nang hindi ka ho nananangis ho sa harapan ho ng Diyos. Kaya mong maglingkod nang hindi mo inuuna ho ang Diyos. At kaya mong sumamba nang hindi ka na ho nag-aantay sa pangungusap ho ng Diyos. Diba? Hello, kamusta po tayo? Ito ho yung, sana ho makita ho natin, sa pagtayo ho natin, hindi ka tatayo nang hindi ka po iiyak po sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ang kalapitan mo sa Panginoon ngayon? Sige po, sabihin po ninyo, tanungin po ninyo, kamusta ang kalapitan mo sa Panginoon ngayon? Ang problema ho, kapag ho pinairal na ho natin yung galing ho natin, nagiging self-sufficient na po tayo. We are not dependent anymore to God. Ito ho ang gusto ho nating maranasan ho ng bawat isa.
yung maging dependent po tayo sa Diyos. Sa lahat po ng gagawin po natin, idudulog po natin sa Panginoon, ihihingi po natin ng wisdom sa Panginoon. Lord, sabihin mo sa katabi mo, pag nawala ang gutom mo sa Diyos. Sige, sabihin po ninyo, pag nawala ang gutom mo sa Panginoon, delikado ka na. Alam nyo, pakinggan nyo yung mabuti. Kaya dapat sabi nga po, hindi nawawala yung gutom eh. Kasi dyan sa gutom na yan, lalo ka hong magdadesire. Ano po, sa Panginoon. Kaya yung gutom ho sa Panginoon, dapat hindi ho nawawala. Araw-araw. At doon po tutugon ang Panginoon sa kagutuman po natin. Naunawaan po natin, God does not feel the full. He feels the hungry. Hindi ka ho pupunuin po ng Diyos kapag busog ka na ng mga bagay sa mundong ito. Pero kung ikaw ho ay patuloy na may gutom ho sa presensya ho ng Panginoon, patuloy kang may gutom sa salita ho ng Diyos, patuloy kang may gutom ho sa Panginoon, pupunuin ka ho ng... Kamusta ho tayo? Ano po? Ang church po hindi nag-ooperate sa talent, sa galing. Hindi po nag-ooperate ang church sa talent at galing. Doon ho sa desperation ho, sa harapan ho ng Panginoon. Yung pagiging basag, pangangailangan ho, kagutuman po, kauhawan po sa Panginoon. Naunawaan po natin, tandaan ho natin, grabe no, kung titingnan po natin yung kwento ho, sa salita ho ng Panginoon, saan po tumugon ho ang Diyos? Pakinggan ho nating mabuti. Saan po kumilos po ang Panginoon? Yung si Hana po ay tumangis dahil wala po siyang anak. Diba? Lumapit ho siya sa Diyos, nanalangin ho siya na parang lasing. Wala na hong lumalabas sa bibig niya, wala na hong salita. Ganun ho yung pagiging desperate. Pag nanalangin ka ho sa Diyos, Panginoon na lang po ang nakakaintindi kung anong pinapanalangin ng puso mo. When Hannah wept, nung umiyak, nanangis ho siya sa Diyos, Panginoon, kahabagan mo, pagpalain mo ang aking sinapupunan. Anong nangyari? Binigyan ho siya ng Diyos ng anak. Naunawaan ho natin, nung nakipagbuno po si Jacob sa Panginoon, sabi ho ni Jacob sa Panginoon, hindi kita bibitawan unless you bless me. Grabe ho, ano? Kaya nga po yung mga unahong churches, diba? Naalala ko yung mga kwento. Pakinggan ho natin mabuti. Sana ho yung mga kabataan maranasan po yung ganito. Sa Korea po, meron po silang tinatawag na pray until you uproot a tree. Yung bang kapag nakahawa ka sa puno, di ba? Sobrang tindi ng panalangin mo, nabunot mo na yung puno. Kailan po tayo huling nanalangin po ng ganyan? Kamusta ho yung mga kabataan, mga magulang po natin? Kamusta po ang inyong pagsamba ho sa Panginoon? Sa totoo lang po, we are not lacking information. Ano pong kulang po sa atin? Tingin po sa akin. Grabe, pag nag-internet ka, may salita ho ng Diyos, may mga videos tungkol sa pagsamba. Lahat ho, nandiyan na ho, isang scroll mo lang, marami kang malalaman po patungkol sa salita ng Diyos, patungkol ho sa pagsamba. Lahat ho, may mga movie patungkol ho sa ginagawa ho ng Panginoon. Ang kulang ho sa atin ay ano po? Hindi po yun yung kulang eh. Hindi po information ang kulang ho sa atin. Ang kulang ho sa atin ay gutom sa presensya. Sabihin nyo nga po gutom. Alam nyo, kita ho natin yan eh. Sabi ko nga, Panginoon, yung 8 nights ng pakinggan ho natin. Ito po personal, ano ko lang naman po, bilang pastor, ano. Yung 8 nights po ng ating praise and worship, parang isang gabi lang po talaga akong, alam niyo yun, yung puso ko talagang naranasan ko po yung totoong, alam niyo, doon ako kinatagpo ng Panginoon. Sabi ko, wala ho sa galing. Wala ho sa galing. Pakinggan niyo mabuti. Wala ho sa galing. Hindi ho performance ang ginagawa ho natin sa loob ho ng church. Ang lahat ng ginagawa ho natin sa loob ng church ay pagsamba.
Kaya bago ka ho tumayo, kailangan po may gutom ka sa Panginoon. May gutom ho tayo sa presensya ho ng Diyos. At doon lang ho tayo. Ano po? Doon lang po natin. Alam niyo yung maita-transfer po sa lahat yung pagsamba na naranasan mo sa Panginoon. Kapag hindi ka ho, pakinggan ho natin mabuti. Ang problema ho sa atin, pagpe-perform ka dito sa harapan tutugtog ka, kakanta ka kasi kaya mo, talented ka, marunong ka. Pero hindi ho yan. Hindi ho tutugon ang Diyos sa talent. Tutugon ho ang Diyos dun ho sa pusong gutom sa kaniyang presensya. Kaya ho yung mga bagong manganganta ho natin, kapag hindi ho kayo nagutom ho sa Panginoon, ang gagawin nyo lang dito sa harapan, magpe-perform lang kayo. Ang mga bago ho nating manunugtog, kapag hindi ho kayo nagutom mismo sa Panginoon, sa presensya ho ng Panginoon, ang gagawin nyo lang dyan, magpe-perform lang kayo, tutugtog lang kayo, pero wala hong nangyayari ho sa loob at sa mga tao ho. Unawaan natin, kaya ho, sana po, katulad ho ng isang pusa, this is my prayer for our church. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung paano pong nauuhaw ang isang usa sa presensya ho ng Panginoon, sa Panginoong Jesus, sana tayo din. Mauhaw ho tayo, hindi sa ano pa mang bagay. Hindi ho tayo mauhaw sa pagpapala, hindi ho tayo mauhaw sa papuri ho ng tao, hindi ho tayo mauhaw sa success, hindi ho tayo mauhaw sa anumang bagay, kundi mauhaw ho tayo sa presensya at sa Diyos mismo. Unawaan ho natin, tandaan ho natin, hindi ho kikilos ang Panginoon sa isang puso na hindi ho basag sa kanyang harapan. Ang pagbabago ho ng Panginoon ay hindi po dadating sa church kasi we are talented. Ang ganda ng program ho natin, ang gagaling ng mga host, ang ganda ng mga turo. Hindi ho doon dadating, hindi ho doon kikilos ang Panginoon. Ang pagbabago ay hindi ho doon mararanasan. Ang totoong revival comes because a church is desperate for the living God. Dadating mo yung revival kasi Lord, basag kami sa iyong harapan, uhaw kami, gutom kami sa presensya mo. Naunawaan mo natin. Kaya kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kaya sana, sa bawat isa ho nito, puso natin, wala po bang maging naman, hindi ang Panginoon talaga Dahil natin ang Panginoon. Sabi ho ng Panginoon sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Ang tanong po ay hindi po yung kaya bang kumilos ng Panginoon sa buhay ho natin. Hindi po yun yung tanong Ang tanong po sa atin ngayong umaga is, are we hungry enough to seek the living God? Gaano ho tayo kagutom sa paghahanap po sa Diyos na buhay? Okay po ngayong umaga, ito gaano ho tayo kagutom sa presensya ho ng Panginoon. Sana huwag nating kalimutan, kung napakinggan niyo po yung puro ni Sir Walter, ganda ho nung tinuro niya, diba? Ito pasasalamat po natin sa Panginoon. From darkness to light, dinala ho tayo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo ho sa kaliwanagan. And this is something na gusto ko pong makita ng bawat isa. Meron po tayong kakagutuman sa buhay. Walang iba po kundi ang Panginoon lang. Uulitin ko po, the real need of the church is desperation, a deep hunger for the living God. Gutom po sa Panginoon. And 2026 po, ito po ang lalakbayin po natin. At January ay lahat po ng full-time pastors ay aakyat po sa bundok. Aakyat po kami ng Mountain Soar. At doon po natin iiyak at idudulog po ang lakbayin. Kasi grabe yung laban natin sa mga kabataan. Alam nyo, may mga kwento po akong naririnig.
Grabe, 16, 13, 14, ligaw ho eh. Dami yung karelasyon. Sabi ko, Lord, kailangan nila ng totoong Jesus. Mga kabataan po natin, hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Alam nyo, pag nagturo ka ho ng ganito sa church, pagtatawanan sila, ano ho, grabe, sabi ko, Lord, kahabagan po ninyo. Kaya po, at ayoko po, pakinggan ho natin mabuti. Ayaw po natin na sobrang busy ho natin sa church. Ang daming activities. Pero ang layo ng puso natin sa Panginoon. Minsan, ginagawa mo na lang para lang makakomply ka. Pero yung puso mo, hindi na ho makasamba, hindi na ho nagpupuri, hindi na ho nagpapatira pa sa harapan ng yan ho ang nakakalungkot. Kaya po ngayon, gusto ko pong makita ho natin, balik ho natin yung gutom ho natin sa Panginoon. Katulad nung isang ketongin ho, bumalik ho siya. Hindi dahil po dun sa blessing, hindi dahil dun pinagaling siya, bumalik po siya dahil dun sa kung sino ang nagpagaling sa kanya. Sana ho sa atin, sabihin mo sa katabi mo, balik ka sa Panginoon. Sige po sabihin nyo, balik tayo sa Panginoon. Kaya po, ngayong umaga, sabi ho, pakinggan ho natin mabuti. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father. Gratitude, pasasalamat. At isa ito yung sinasabi ko sa inyo, Panginoon, dahil sa ginawa mo sa akin, pasasalamat ko ang patuloy kitang, patuloy akong magugutom at mauuhaw sa iyo. Sabi niya, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us. Sabi ko nga po sa inyo, ang salvation, ang kaligtasan na natanggap natin, giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. For He has rescued us. Sabi ko nga po sa inyo, ang salvation, ang kaligtasan na natanggap natin, hindi po yan reward. It is a rescue from God. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na. Grabe ho! Ito ho yung ginawa ho ng Panginoon sa atin. Kaya ho, ito ang gusto ho nating ganti at tugon, response sa ginawa ho ng Diyos ho sa atin. From darkness, inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Naunawaan ho natin, naranasan ho natin yung kapangyarihan ng kaligtasan ho ng Panginoon. At bilang tugon po natin, ay yung patuloy po tayong mauhaw, magutom ho sa Panginoon mismo. Naunawaan ho natin. Kaya po napakalaga na makita ho natin, Lord, higit pa man sa anumang bagay sa mundong ito, maranasan ko po ang patuloy na kauhawan at kagutuman ko sa presensya mo araw-araw. Kasi kaya mo naman talagang tumayo kasi magaling ka, may talent ka, pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ho tayo pupunuin ho ng Panginoon. Hindi ho kikilos ang Diyos sa mga taong hindi po basag sa kanyang harapan. Kaya ho lahat ng gagawin ho natin dito sa loob ng church, nagiging performance na lang. Wala hong totoong pagkilos ho ng Panginoon. Tuwaan ho natin,
puso ng bawat isa. Lahat ng gagawin nyo dahil sa galing nyo na lang, pero wala pong totoong pag-ilos, pagpupuno ng Diyos sa puso ng bawat isa. Kaya po, ito po yung ginawa sa atin po ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatwid, pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang. Hindi nyo ba nare-realize yan? Ang ibinayad po sa kasalanan po natin, hindi po basta-basta. It is the blood of Jesus Christ. He needs to be crucified para lamang po mabayaran ang ating kasalanan. Kailangan niyang mamatay sa krus para maranasan ho natin yung kaligtasan. Kaya ano pong tugon ho natin? Kung babaliwalain po natin ang Panginoon sa buhay ho natin, wala ho tayong, grabe naman po ang puso ho natin. Kaya po, kailangan po natin ay patuloy na kauhawan, kagutuman po sa presensya ng Panginoon. At sa bawat isa po, uulitin ko po, the question is not, is God willing to move? Kaya ba kumilos ho ng Panginoon? Ang totoong tanong, are we hungry enough to seek Him? Tayo po ba ay gutom para hanapin po ang Panginoon sa ating buhay? Tayo pong lahat ay tumayo. Okay, church, grabe ho yung ginawa ho ng Panginoon ho sa atin. Kaya po, kung titingnan po natin, pakinggan ho natin mabuti. Kung titingnan po natin ang totoong kwento ng Pasko, hindi po maganda ang kwento ng totoong Pasko. Mahirap, madilim ang totoong kwento ng Pasko. Nung panahon na ang Panginoong Jesus ay isisilang ni Maria, wala ho silang matuluyan. Pagdamag ho silang naglalakad, kabuwanan na po. Time niya na hong manganak, wala hong magpatuloy ho sa kanila. Sobrang dilim po at gusto ho, nung malaman na ho na manganganak si Maria, kailangan nilang umalis ng kanilang lugar kasi papapatay po ang Panginoong Jesus. Kaya ho, grabe, ang dilim mo ng kwento. Kaya ho, sa sabsaban ho, ipinanganak ho ang Panginoong Jesus eh. Unawaan ho natin, sa kulungan ho ng mga kambing, doon ho siya ipinanganak kasi wala hong gustong magpatuloy. Wala na ho silang matuluyan. Lahat ho occupied na. Ganun ho kadilim ang kwento ng Pasko. Okay? Kaya po, sa atin po, wala pong dahilan para hindi ho tayo magdiwang ngayong Pasko at magpasalamat po sa Panginoon. Hindi dahil marami kang regalo or kung maayos po yung 2025 mo, hindi ka nakaranas ng ganito, hindi ka nakaranas ng ganyan, kaya magdidiwang ka, hindi po ganun. Magpapasalamat ka sa Panginoon, magdidiwang ka ngayong Pasko kasi yung ginawa niya, mula sa kadiliman, nilagay po tayo sa kaliwanagan. Ganun po katapat ang Panginoon sa buhay ho natin. Kaya anuman po ang kwento ng Pasko ninyo ngayon, madilim man, mahirap man, kaya pa rin po nating magpasalamat. Kasi po, hindi po dahil sa ano pa mang bagay, kundi dahil binigay ho ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang tugon po natin sa ginawa ho ng Diyos, patuloy po tayong magutom sa kanyang presensya. Aming Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Panginoon Ama, sa napakadakilang regalo at biyaya na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Ang kaligtasan po sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Kanya pong kamatayan sa krus, Panginoon, aming Amang Banal. At ang kanyang muling pagkabuhay, nagbigay po sa amin ng walang hanggang pag-asa, aming Amang Banal. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil mula sa kadiliman, dinala mo kami sa kaliwanagan, Panginoon aming Ama. Salamat po, O Diyos.
At bilang pasasalamat po namin at tugon po namin sa ginawa po ninyo sa aming buhay, nais po naming patuloy na maranasan ang presensya mo, Panginoon Ama. Patuloy po kaming magutom sa inyo lamang, Panginoon. Patuloy po kaming mauhaw sa inyo lamang, aming Amang Banal. Na wala pong ibang uunahin kundi kayo, aming Ama. Na patuloy pong iiyak, luluhod, Panginoon, sa inyong harapan. Magpupurit sa samba, Panginoon Ama. Ang lahat ng ginagawa po namin ay pagsamba po namin sa inyo, hindi lamang po performance, hindi lamang po sa galing sa talent po namin, Panginoon Ama, kundi sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat isang naririto, Panginoon Ama, maranasan ka ng personal sa kanilang mga buhay. Patuloy po kami, Panginoon, aming Ama, mauhaw po sa inyo, katulad kung paano ang isang usa na uuhaw sa isang batis, Panginoon. Ganun din po ang maranasan po namin. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang bawat isa. Patuloy po namin itinataas ang aming Pasko, Panginoon Ama. Patuloy po kaming magpasalamat dahil meron po kaming Panginoon na nananatiling kasama po namin anuman ang kalagayan ng aming mga buhay. Panginoon, pagpapasalamat kami dahil may Panginoon kami na hindi kami iiwan, hindi kami papabayaan. Maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin, Panginoon. Ang aming mga buhay ay patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. And Merry Christmas, everyone.